Maraming Kristiyano na sinasabi nila o maraming mananampalataya na sinasabi nila na ligtas na sila sapagkat tinanggap nila ang Panginoong Hesus. Subalit, ang tunay na mananampalataya ay yung taong nagtatrabaho sa trabaho ng Diyos. Hindi yung kampante lang siya sa buhay. Hindi yung nagsisimba lang siya tuwing linggo pero hindi naman siya gumagawa ng kalooban ng Diyos. Ano po yung mga bagay na trabaho ng Diyos? Yung pag-iibanghilyo, ano po, na mahalaga, at yung pagtupad sa kalooban ng Diyos, yung life of faith na dapat lakaran ng isang mananampalataya. Subalit, sinasabi nila na mananampalataya sila pero mas gusto pa po nila yung masaya lang sila, hindi sila naghihirap, no? Nagsisimba sila pero hanggang doon lang. At lalo na po kapag ang tinatopic ay hindi angkop sa kanila, no? Gusto nila yung laging blessing, no? Physical blessing, no? Yung lagi ang kanilang nais lang mapakinggan. Pero yung tunay na pananampalataya ay mayroon pong ginagawa, mayroong sakripisyo, mayroong pangangaral, mayroong testimony, no? Yung testimony po, anong klaseng testimony dapat natin maunawaan at ating ibahagi sa iba? Yung katuparan ng kanyang mga pangako, yung revealed word sa ating panahon, prophecy and fulfillment, na siyang napakahalaga sa ating panahon. So kaya ito po yung life of faith na dapat natin inaalam bilang isang tunay na mananampalataya. Kung sinasabi mo ikaw ay tunay na mananampalataya, alamin mo kung ano yung life of faith mo, ano ka sa Biblia. Kaya ang tanong lagi, ano ka sa Biblia? No? Kaya nga po, ang pinakamahalaga po ay na sinasabi natin mananampalataya tayo ay dapat ginagampanan natin ang ating buhay bilang isang mananampalataya sapagkat mayroon pong pangako at mayroong katuparan sa ating panahon na mahalaga. Gaya po ng first coming, mayroon pong katuparan na ibinigay ang Diyos. Ganun din po sa ating panahon. In second coming, may katuparan. Kaya po mahalaga na alam natin kung ano ang katuparan. No, yung life of faith na dapat ginagawa natin yung trabaho ng Diyos. Yun po yun. So kaya nga po, ang sabi nga po sa Bilang 23 verse 19, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao, anumang sabihin niya, kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y ganyang tutuparin. So anuman po ang mga pangako ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan, prophecy and fulfillment, ay mangyayari sapagkat yun po ay pangako. Ano po? Tinutupad ng Diyos. Kaya nga po, kung pag-aralan natin mabuti, pagbabasihan natin ang kanyang mga salita, ay dapat po tayo magbantay sa ating pananampalataya. Kung sinasabi natin tayo po ay mananampalataya na tunay. Ang sabi nga po sa pangalawang Pedro 3 verse 19, ipinangako nila ang kalayaan, subalit sila'y mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. So ibig sabihin, kung ano po yung kanyang ginagawa, doon po siya naaalipin, doon po siya pumupokus. Ano po? Doon po siya, yun po yung kanyang understanding. Kaya nga po, ang sabi rin po sa 2 Peter 3:9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay maligtas. So pansinin po natin, ayaw ng Diyos na may mapahamak, kundi maligtas ang lahat, no? Subalit, ano po dapat ang gagawin natin, no? Bilang isang mga mananampalataya, dapat po ay gawin natin yung trabaho ng Diyos. Ayan po, gawin ho natin yung trabaho ng Diyos. Kaya nga po, ang sabi po sa Matthew 7 verse 21,
Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Yun po. So kaya nga po mahalaga na nalalaman natin ang tunay na salita, yung katotohanan, at marunong po tayo magpahayag o magpatotoo ng salita, yung revealed word po sa ating panahon. Maraming salamat po. God bless you po sa ating lahat.